Pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Ang hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Scheler, D. 1994. Kung papipiliin ka ng tatlo, alin sa mga sumusunod dito ang pinakamahalaga para sa iyo at bakit? Ang pagkain ba? Pamilya? Kalayaan? Kalikasan? Ang kasiyahan ba? Ang katotohanan? Kaibigan o ang Diyos? May mas mahalaga ba kaysa sa iba? O lahat ng pagpapahalaga ay pantay-pantay? Araw-araw tayong humaharap sa mga sitwasyong kailangan mamili. Uunahin ba ang sariling kasiyahan o ang kapakanan ng iba? Mamimili ba ng komportabling buhay o ng buhay na tapat at may paninindigan? Sa mga ganitong desisyon, mahalaga ang pagkakaayos-ayos ng ating pagpapahalaga. Dito pumapasok ang ideya ni Max Scheler, ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Ano ang mga ito? Una, ang pandamdam na pagpapahalaga o sensory values. Pangalawa, pambuhay na pagpapahalaga or vital values. Pangatlo, mga espiritual na pagpapahalaga or spiritual values. At pang-apat, holy values o banal na pagpapahalaga. Ayon kay Max Scheler, hindi pantay-pantay ang lahat ng halaga. May antas o hierarchy. May mga pagpapahalagang mas mataas at dapat unahin kaysa sa iba. Isa-isahin nating ipaliwanag ang mga ito. Unahin natin ang pandamdam ng mga pagpapahalaga o sensory values. Ito ay ang mga halagang may kinalaman sa pisikal na kasiyahan o sakit. Ang mga halimbawa nito ay pagpapahalaga sa sarap ng pagkain, kaaliwan, saya, kaginhawaan, luho gaya ng cellphone at sasakyan, mga sakit ng katawan at pagod. Halimbawa, dahil aliw na aliw ka sa panonood ng mga pelikula sa Netflix at pagod din pagkatapos ng ilang oras ng pag-aaral, mas pipiliin mong unahing magpahinga na lamang sa pamamagitan ng panonood habang nakaupo ng komportable sabay ang pagkain ng popcorn kahit na may takdang aralin ka na kailangan mong ipasa bukas. Ang nasa isip mo ay bahala nang walang maipasang takdang aralin bukas. At least, nag-enjoy naman. Tandaan, pinakamababa ito sa hierarchy kasi pansamantala lang ito at nakabase sa katawan o damdamin. Pangalawa, ang pambuhay na pagpapahalaga o vital values. Ito ay ang mga halagang may kinalaman sa kalusugan, lakas, tagumpay o kabutihang panlipunan. Ang halimbawa nito ay pagpapahalaga sa kalusugan, kayamanan, seguridad, at kaayusan. Halimbawa, kahit na gustong-gusto mong manood ng pelikula sa Netflix para ma-relax naman pagkatapos ng pagpasok sa paaralan, ay mas pipiliin mong mag-review muna para sa periodical test. Saka matulog ng maaga para may lakas ka bukas sa exam. Iniisip mong mas mahalaga ang pag-aaral ng mabuti para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tandaan, mas mataas ito kaysa sensory kasi nakatuon ito sa kabuuang kabutihan ng tao. Ang pangatlo ay ang mga espiritual na pagpapahalaga or spiritual values. Ito ay mga halagang may kinalaman sa katotohanan, katarungan, sining at kabutihan. Ang mga halimbawa nito ay pagmamahal sa katotohanan, hustisya, sining at paniniwala. Halimbawa, may matalik kang kaibigan na nahuling nandaya sa isang mahalagang pagsusulit. Dahil ayaw mong masira ang pagkakaibigan ninyo, nagdalawang isip kang magsabi ng totoo sa guro. Ngunit alam mong mali ang manahimik at magbulag-bulagan sa maling ginawa. Lalo na, at ito ay labag sa iyong konsensya ang mga pinaniniwalaan mong moral at espiritual na prinsipyo tulad ng katapatan, katwiran at integridad. Kaya kahit masakit, kinausap mo ang kaibigan mo ng maayos at hinikayat siyang akuin ang kanyang pagkakamali. Humingi ka rin ng tulong sa guro upang maituwid ang sitwasyon. Bilang resulta, lumamig ang samahan ninyong pansamantala. Ngunit alam mong pinanindigan mo ang tama. Sa pagkakataong iyon, mas pinili mong manatiling totoo, makatarungan at tapat. Dahil sa paniniwalang mas mataas ang katotohanan at kabutihan kaysa sa pagsang-ayon sa mali. Para sa iyo, ang pananagutan sa Diyos at sa konsensyang moral ay higit sa pansariling kapakanan o relasyon. Tandaan, mas mataas ito
kasi hindi ito pansamantala o panlabas, kundi tumutukoy sa mas mataas na layunin at prinsipyo. At ang pinakahuli ay ang holy values o banal na pagpapahalaga. Ito ay mga pagpapahalagang may kinalaman sa Diyos o sa banal. Ito ang pinakamataas na antas. Ang mga halimbawa nito ay pananampalataya, kabanalan, at pagmamahal sa Diyos. Halimbawa, araw ng linggo at imbitado ka ng mga kaibigan mong manood ng concert ng paborito ninyong banda. Matagal mo na itong hinihintay, may tikat ka na, at siguradong masaya ang magiging karanasan. Ngunit napagtanto mong ito ay kasabay ng misa sa inyong simbahan. Isang bagay na hindi mo nais palampasin dahil bahagi ito ng iyong pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Kaya sa halip na piliin ang concert, pinili mong dumalo sa misa at maglaan ng oras para sa personal mong panalangin at tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nagdasal ka para sa kapayapaan, humingi ng tawad sa mga pagkukulang at nagpahayag ng pasasalamat. Kahit alam mong mamimiss mo ang concert, mas mahalaga sa iyo ang kabanalan ng araw ng pagsamba at ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pagkakataong iyon, mas pinili mo ang banal kaysa sa panandaliang aliw. Dahil sa paniniwalang ang Diyos ang pinakamataas na pinahahalagahan sa buhay. Para sa iyo, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa pagtugon sa kanyang tawag, hindi lamang sa mga bagay na makamundo. Tandaan, hindi lahat ay nakaaabot o nagpapahalaga rito, pero ito ang pinakadakilang antas. Konklusyon ng aralin. Sa pag-aaral ng hierarkiya ng pagpapahalaga, natutunan natin na hindi lahat ng pagpapahalaga ay pantay-pantay. May mga mas mataas at mas dakilang uri ng pagpapahalaga na nararapat bigyan ng prioridad sa ating pagpapasya at pagkilos. Mula sa sensory values o panandaliang kasiyahan, patungo sa vital values, kalusugan o buhay, sa spiritual values, katotohanan, katarungan at kagandahan, hanggang sa pinakamataas na antas, ang holy values o kabanalan at ugnayan sa Diyos. Ating nauunawaan ang tunay na layunin ng tao ay umakyat sa mas mataas na antas ng pagpapahalaga. Sa panahon ngayon, maraming tukso at pansamantalang bagay ang umaakit sa atin. Ngunit ang isang taong may malinaw na pagkaunawa sa hierarkiya ng pagpapahalaga ay marunong kumilatis kung alin ang mababaw at alin ang makabuluhan, kung alin ang panandalian at kung alin ang panghabang buhay. Sa huli, ang tunay na mabuting pamumuhay ay yaong ginagabayan ng tamang pagpapahalaga. Isang pamumuhay na nakatuon sa katotohanan, kabutihan at kabanalan. Hanggang dito na lang ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panunood. Nawa ay may natutuhan ang lahat. Hanggang sa muli, paalam!